Good morning po sa inyo mga kapatid. Panibagong pagkakataon na naman po ang ibinigay sa atin ng Diyos para pag-aralan ang isang karakter sa New Testament sa umagang ito. At siya po ang ikatlong sumulat. Yung kanyang isinulat, isa sa kanyang isinulat ay ikatlong sulat sa New Testament. Um, sa umagang ito, hayaan niyo po akong ipakilala sa inyo ang karakter na ito sa pamamagitan ng isang taong sinikap pasinungalingan o patunayan na mali ang sinulat niya. At ang taong ito po ay si William Mitchell Ramsay. Siya po ay nilagyan din ng binigyan ng parangal na maging knight ng reyna ng Inglaterra. Kaya tinatawag siyang Sir William Ramsay. Pinanganak po siya noong 1851, namatay noong 1939. Si William Ramsay po, pagdating sa larangan ng arkeolohiya, ang pinakamatalino o pinakamagaling nung kapanahunan niya. Siya po ang pinakamagaling sa archaeology. Sa sobrang galing niya, binigay po sa kanya ang isang teaching position sa Inglaterra kung saan ang pwede lang mag-appoint sa position na yon ay hari o reyna ng Inglaterra. Ganyan po siya kagaling. At kung ikukumpara siya dun sa mga kakontemporary niya, malayo po ang agwat nila. Magaling na tao si William Ramsay pagdating sa archaeology. Ang kanyang korte ay nasa Asia Minor. Yun po ang kanyang expertise. At very confident siya, dahil sa sobrang galing niya, very confident siya na mapapatunayan niya na mali ang Bible, na mali ang New Testament. So si William Ramsay po ay ipinanganak sa isang pamilyang ateista. Hindi naniniwala sa Diyos. Pinalaki po siyang atheist. At maliban dyan, napabilang po siya nung siya ay may career na, napabilang siya sa isang grupo na naniniwala na ang New Testament ay gawa-gawa lang ng mga ambisyosong monghe na gustong sumikat o gustong pagkakitaan ang relihiyon. Yan po ang paniniwala ng grupong kinabibilangan niya. No? Naniniwala sila na yung New Testament ay naisulat at a much later time kumpara sa mga sinasabi niyang mga pangyayari. So sa tingin ni William Ramsay, ang weakest point ng Bible, especially ang New Testament, ang weakest point niya ay ang Book of Acts. At ang sumulat po ng aklat na yan ay yung character na inaaral natin ngayon. Bakit sa tingin ni William Ramsay weakest point ng archaeology ang Acts pagdating sa archaeology? Kasi marami pong binanggit si Luke na mga lugar, mga pangalan ng hari at mga opisyal at mga pangyayari dun sa book na yon. So dala yung kanyang skills, dala yung kanyang mga napag-aralan, yung mga tools niya para sa paghuhukay at pagre-research, sinimulan niya na. Maraming taon po siyang ginugol sa pagre-research para patunayan na tama siya at yung grupo niya at mali ang New Testament. At ito po yung amazing na nangyari. Discovery after discovery, lahat ng natutuklasan ni William Ramsay ay sumusuporta sa sinulat ni Lucas. Hanggang sa matapos niya po yung pag-aaral niya, wala siyang natuklasan na magpapatunay na mali yung naisulat ni Lucas. Kaya ito po yung conclusion niya, ito yung testimony niya after ng kanyang research. The present writer takes the view that Luke's history is unsurpassed in respect of its trustworthiness. At this point, we are describing what reasons and arguments changed the mind of one who began under the impression that the history was written long after the events and that it was untrustworthy as a whole. Ang conclusion po niya, unsurpassed, walang kapantay pagdating sa pagkakatiwalaan yung sinulat ni Lucas. Kaya ito pong si William Ramsay, yung tinitingnan po nating character, itong ginamit ko para i-introduce si Luke sa inyo. Hindi niya, nung na-discover niya yung facts, nung na-discover niya yung truth, hindi niya po ito ipinagpalit sa kanyang karir. Hindi niya ipinagpalit yung natuklasan niya doon sa kahihiyan na pwede niyang danasin sa kanyang mga katrabaho na mga liberal din. Tatawanan po kasi siya, nung lumabas yung kanyang research
Skandal po yan sa mga liberals. Kasi napaka napakahusay ni William Ramsay noon na inaatake ang Christianity. Pero matapos niyang matuklasan itong mga katotohanan na ito, nagbago siya. Nung na-encounter niya ang katotohanan tungkol kay Kristo, tungkol sa kanyang mga salita, hindi niya hinarang yung kanyang, hindi niya ipinangsangga yung kanyang academic achievements. Hindi niya yun hinarang at inisnab yung katotohanan na kanyang natuklasan. Sa halip, sumuko siya, nagpakumbaba at naging tagasunod ng Panginoong Hesus. At yan po yung makikita din natin sa buhay ng karakter na inaaral natin sa umagang ito. Ang buhay ng isang disipulo ay buhay ng pagsasakripisyo, pagpapakumbaba at pagsunod sa Panginoon. Yan po ang dinidisplay din ni Lucas sa pamamagitan ng kanyang buhay. Sabi po dun sa isang sinulat ni Lucas sa Gospel of Luke, chapter 9, verse 23, "Then he said to them all, whoever wants to be my disciple," ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita dito, "whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me." Pansinin niyo po yung tatlong binanggit ng Panginoong Hesus. Kung gusto daw nating maging disipulo ng Panginoong Hesus, must deny themselves, take up their cross daily, and follow me. At yung talata po na yan ay makikita din natin sa buhay ni Lucas. Ngayon, sino po ba si Lucas? Ano po yung mga basic na alam natin tungkol sa kanya? Kung babasahin po natin ang New Testament, 3 beses lang pong nabanggit si Lucas sa New Testament. Ganyan po kakonti. At si Lucas po ang kauna-unahang church historian. Marami pong sumubok na sumunod sa kanya, kagaya nila Eusebius at iba pa. Pero siya po ang pinakauna na church historian. Siya po ang sumulat sa pagkakapanganak at naging gawain ng sinaunang iglesia na mababasa natin sa Book of Acts. At maliban po dyan, siya po ay sumulat ng 2 aklat na mababasa natin ngayon sa New Testament. Ang isa po ay ang Gospel of Luke at ang sumunod ay ang Book of Acts. At pag volume po ang pinag-uusapan natin, hindi po yung dami ng libro ha, kundi yung haba ng sulat. Pag haba po ng sulat ang pinag-uusapan natin, si Lucas ang may pinakamaraming isinulat sa New Testament. 27.5% of the New Testament was written by Luke. Yung 2 sinulat niya po, yan yung mga pinakamahahabang libro sa New Testament, ang Luke at ang Acts. At maliban pa po dyan, si Lucas ang nag-iisang sumulat sa New Testament na hindi Hudyo. The rest nung pinag-aaralan po natin mula kay Mateo hanggang sa mga susunod pang mga writers ng New Testament, mga Hudyo po sila. Si Lucas lang ang hentil. At para maalala po natin itong pag-aaral natin tungkol sa buhay ni Luke, naisip ko pong idaan ito sa pamamagitan ng PhD. Alam niyo naman po siguro yung PhD, di ba? Although hindi po, wala pong ganyang titulo si Luke, para lang po maalala nyo itong mga pag-uusapan natin tungkol sa buhay niya. Anyway, doktor naman po si Luke pero hindi po siya yung Doctor of Philosophy na alam natin ngayon. PhD, ano po itong PhD na to na magpapakita ng naging buhay ni Lucas na mababasa din natin sa Bagong Tipan. Yung una po, si Lucas ay isang partner. He is a partner in the ministry. Ganyan po siya pinakilala ni Pablo. 2 po sa sulat ni Pablo ay naglaman ng pangalan ni Lucas. At ang una, ang isa po doon, hindi una, kundi yung isa po doon, ang pagpapakilala po niya kay Lucas ay isang fellow laborer, kamang gagawa. Sinulat niya po yan kay Philemon. Sa Philemon chapter 1 verse 24, ang sabi niya, "Kinukumusta ka rin ang mga kamang gagawa kong sina Marcos, Aristarchus, Demas, at Lucas." No, nandyan po yung pangalan niya. Last Sunday, si Mark po yung inaral natin. Nandyan din yung pangalan ni Marcos. So si Lucas po ay nakasama sa mga missionary journeys ni Paul, sa second and third missionary journeys niya. Siya ay fellow laborer ni Pablo. Nakatulong siya sa mga pagbimisyon ni Pablo, doon sa pangangaral ng salita ng Diyos, at kahit doon sa mga particular needs na meron si Pablo at yung mga kasamahan niya ay naging malaking tulong si Lucas.
Isipin niyo po yan na doktor po si Lucas, pero hindi niya po ipinagpalit yung convenience niya dun sa paglilingkod niya sa pagmimisyon. Siya ay nakibahagi dun sa gagawin niyang paglilingkod kasama nila Pablo sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. So Luke was a fellow laborer at maliban po dyan, pinakilala din siya ni Pablo as a fellow prisoner. Ang sabi niya po sa sulat niya kay Timoteo sa 2 Timothy 4 verse 11, si Lucas lang ang kasama ko. Kaya isama mo na rin si Marcos sa pagpunta mo rito dahil malaki ang maitutulong niya sa mga gawain ko. Itong sulat po na ito, yung 2 Timothy chapter 4 verse 11 or yung sulat ni Pablo kay Timoteo, isinulat po ito ni Pablo habang nandun siya sa kulungan sa Roma. So fellow prisoner po sila, no? Maliban po sa pagkakakulong sa Roma, nakasama po ni Pablo si Lucas sa pagkakakulong sa loob ng 2 taon sa Cesarea. Hindi niya po inantala, hindi niya para sa kanya, hindi big deal ang makulong alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Para sa kanya, it's a pleasure. Karangalan para sa kanya ang makulong para sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi po siya yung ano lang kapag masaya yung gawain, kapag merong bunga, nandun siya. Pero kapag wala na, nawawala na siya. Hindi po yan si Lucas. Kahit sa pagkakakulong, sinamahan niya si Pablo. Paano po natin ilalapat ito doon sa nabasa natin kanina sa Luke 9 verse 23? Kung matatandaan po natin, sinabi ng Panginoong Jesus, if anyone wants to be my disciple, he must take up his cross daily. Ano po ba ang ibig sabihin ng take up your cross daily? Iniisip po ng iba kasi ang pagdadala ng o pagpapasa ng krus ay pagdadala ng burden, no? Hindi ko po alam kung anong burden ang meron kayo ngayon, pero sa kaisipan ng mundo natin ngayon, pag meron kang burden, may nagpapahirap sa iyo, yun ang iniisip nilang krus na pinapasan mo. Pero hindi po yan ang kaisipan. Hindi po yan ang kaisipan pag binanggit ang taking up your cross noong mga panahon na yon. Pag sinabing take up your cross sa mga panahon na yon, walang ibang papasok sa isipan ng mga makakarinig kundi kamatayan at kahihiyan. Kamatayan at kahihiyan. Iba po dun sa kaisipan na meron tayo ngayon sa lipunan natin. Ginawa ba ito ni Lucas? Kamatayan at kahihiyan? When you say you must take up your cross daily, nakahanda kang isakripisyo hanggang ang buhay mo. Pati yung buhay mo, willing kang isacrifice ito. At nakita po natin yan kay Lucas. Dangerous yung mga pagmimisyon ni Pablo. Dumating pa nga po yung time, di ba, na kailangan silang sumakay ng barko at yung barko na yon ay nawasak. It's very possible for Luke and Paul at yung iba pa sa mga sandaling yon na mamatay. And yet pagkatapos nung experience na yun, bumalik po ba si Lucas? Dahil ayaw niya nang maulit yon? Hindi. Tinuloy niya po at sinamahan pa rin si Pablo kahit aware siya na very dangerous yung mga ginagawang pagmimisyon ni Pablo. Yes, he sacrificed. Hinarap ba niya yung humiliation, yung kahihiyan, alang-alang sa Panginoon? Yes. Yung pagkakakulong po ni Lucas kasama ni Pablo, humiliation po yun. Pero yan ay ginawa po nila alang-alang sa Panginoon. They took up their cross daily. Yan po si Lucas. Mga kapatid, ano po yung mga bagay na isinasakripisyo natin para sa Panginoon? Ang sakripisyo po na pinag-uusapan natin ay hindi lang pang Sunday. Ang Panginoong Jesus po mismo ang nagbanggit nito at ang sinabi niya, take up your cross daily. Ang pagsasakripisyo na hinihingi niya mula sa mga tagasunod niya ay pang araw-araw, hindi lang pang Sunday. Ano pong sakripisyo ang binibigay natin bilang mga tagasunod ng Panginoon? At tayo po ba ay nakahandang humarap sa kahihiyan dahil tagasunod tayo ni Kristo? O nahihiya pa nga po tayong mag-post sa social media ng may kinalaman sa Panginoon dahil baka isipin ng mga kaibigan natin, hindi na tayo kuwela, hindi na tayo cool. Nahihiya ba tayo sa Panginoon?
Pag-isipan po natin yung bagay na yan. Pero si Lucas, sa pagiging partner in the ministry niya, pinakita niya na kaya niyang gawin itong pagdadala ng kanyang krus araw-araw. Punta po tayo dun sa susunod. Letter H. Si Lucas, base sa mga makikita po natin, ay isang mapagpakumbabang tao. He is a humble person. Wala po tayong mababasa na sinabi ni Lucas na ako ay isang doktor. Wala po tayong mababasa na sinabi ni Lucas na ako ay magaling na historian, na ako ay magaling sa paggamit ng Griego. Wala po tayong mababasa na sinabi ni Lucas na ang dami kong sinakripisyo para sa Panginoon. Wala po tayong mababasang ganun. Kanino po natin nalaman na siya ay nakulong para sa Panginoon? Kay Pablo. Kanino po natin nalaman na siya ay isang doktor? Kay Pablo. Sabi ni Pablo, the beloved physician. Hindi po yan claim ni Lucas. Hindi rin po pinagmamayabang ni Lucas na siya ang nagsulat nitong mga librong ito na pinapakinabangan ng mga mananampalataya. Tapos alam po natin, alam ng maraming scholars na si Lucas ay magaling. Magaling na historian, magaling na doktor. Pagdating sa geographical details, mahusay. Magaling sa paggamit ng Griego. Rich yung mga words na kanyang ginagamit sa kanyang sulat. And yet, kanino po natin nalaman yan? Sa mga scholars na inaaral yung kanyang mga sulat. Hindi galing sa kanya. Hindi po mayabang na tao si Lucas. Actually, dun sa isang sinulat niya, ito po ang sinabi tungkol sa mayayabang ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, nakakaawa kayong mga pariseyo, mahilig kayong umupo sa mga upuang pandangal sa mga bahay-sambahan, at gustong-gusto ninyong batiin kayo at igalang sa mga matataong lugar. Ang Panginoong Hesus po nagsasalita dito. At hindi po ito strange sa panahon natin ngayon. Napakaraming tao ang gustong-gusto ng titulo. People love titles. At kapag hindi mo sila tinawag sa titulo na yon, parang sila pa yung ma-offend. No, hindi ko po alam kung meron kayong kakilala or may narinig na kayo, meron ba kayong alam na isang pamilya kung saan yung asawang babae, ang tawag niya doon sa kanyang asawang lalaki sa bahay ay pastor? Hindi beb o mahal? May narinig na po kayong ganon? Diba? May narinig na po ba kayo na kwento o kakilalang pamilya kung saan may maglola at yung lola ang tawag niya sa kanyang apo ay father? Tapos kapag hindi mo pa sila tinawag sa titulo na to, sila pa yung ma-offend. Na parang hindi mo daw sila ginagalang. Saan po natin mababasa sa Bible na itong mga apostol na ito ay tinawag sa mga titulo? Wala po kayo makikita kahit isang verse sa Bible na nasasabi doon, the Apostle Peter, the Apostle Paul. Mga title po kasi yun pag ginamit natin sila sa unahan ng pangalan ng tao na yon. Pero wala po tayong mababasang ganun. Ang sabi sa Bible, si Pedro, si Pablo. At pag sinulat po ba silang ganun nung mga writers ng New Testament, hindi sila ginagalang? Ginagalang po sila. Pero hindi nila kailangan yung mga title na yon. Hindi nila kailangan yung mga title na yan. And yet ngayon, ang dami pong gustong magpatawag ng pastor, reverend, reverend doctor, bishop, archbishop, cardinal, minister. No, ang daming gustong magpatawag sa titulo na 'yon. Kung aabot po ang SRGC sa ganyan na tawagan na lang tayo ng titulo, edi tawag na lang po natin kayla Sir Jeff, ay Teacher Jeff. Teacher JL, kumusta? Oy, Engineer de la Cruz, kumusta yung nakaraang linggo mo? 'Di ba? Hindi na tayo kapatid, hindi na kuya, ate. Tawagan na lang natin titulo. Pero hindi niyo po 'yan mababasa sa Bagong Tipan. People love titles. Ano pa? People love credits. Gusto nilang nagte-take sila ng credit. Pag may ginawa sila, malaki man o maliit, gusto nilang mapansin yun.
Gusto nilang, kung magdo-donate sila kahit 5 piso lang, gusto nila malagay yung pangalan nila doon sa pader. At kapag hindi napansin yung effort niya, yung binigay niya o kung ano-ano pa man, kapag hindi napansin, anong gagawin? Hindi na active. O kaya lilipat ng church. Pag ganun po tayo, kanino po tayo naglilingkod? Sa tao? Tao po ba ang dahilan kaya tayo nagbigay? Tao po ba ang dahilan kaya tayo gumagawa? Sa atin pong mga mananampalataya, sana matandaan natin, iisa lang po ang audience natin. At hindi po yan ang mga kapatid. Ang nag-iisang audience natin ay ang Diyos. Hindi po natin hinahanap ang palakpak ng mga nasa paligid natin. Ang hinahanap nating palakpak ay ang palakpak ng Diyos dun sa ginagawa natin. Paano po ito lumalapat sa buhay ni Lucas dun sa sinabi kanina? Ang sabi ng Panginoong Jesus, whoever wants to be my disciple, he must deny himself. So kung mapansin man na mga kapatid yung iyong ginawa para sa Panginoon o hindi, hindi po yun mahalaga. Ang mahalaga ay mapansin yung iyong ginawa ng Panginoon. Kaya sa inyo pong paglilingkod, whether private mo man po yan o public, kung yan po ay ginawa nyo ng may katapatan sa inyong puso at ginagawa nyo lang po yan para sa Panginoon, then darating po ang takdang araw, kayo ay paparangalan ng Panginoon sa presensya ng maraming tao. Hindi nyo po kailangan ang palakpak ng mga tao sa paligid nyo. Salamat kung kayo po ay mapapansin. Pero kung hindi po kayo mapapansin, huwag pong sasama ang loob nyo. Dahil ang Diyos na nakakakita ng puso at isipan ng tao, yun ang mahalaga. Siya ang dapat makapansin ng mga ginagawa natin. Punta po tayo dun sa panghuli. Ang panghuli po, letter D. Obviously, yan po ay doktor. Si Lucas, maliban po sa pagiging partner in the ministry, siya po ay isang mapagpakumbabang tao at isa ring doktor. Yung nagbanggit po niyan, gaya ng sinabi ko kanina, ay si Pablo. Sinabing siya ay the beloved physician, isang manggagamot. Pag binasa po natin yung kanyang account, lalo na yung synoptic gospels, yung pare-parehos pong nilalaman halos, yung Matthew, Mark at saka Luke. Pag binasa nyo po yan, si Lucas ang may pinakamaraming kwento ng pagpapagaling ng Panginoon. Ang dami niyang stories about the healings of Jesus. At maliban po dyan, marami din siyang detalye na binibigay pagdating sa stories ng birth ni Kristo, ng kanyang kamatayan, pati po ng pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Kay Lucas nyo po mababasa yung detalye ng pagpapawis ng dugo ng Panginoong Jesus. Nasa siyensya ay tinatawag na hematidrosis. Siya lang po yung nakapansin nun or nagsulat nun kasi doktor nga po siya. At si Lucas din lang po ang nag-record nung time na si Batin, nung tinusok sa tagiliran ng Panginoong Jesus at ang lumabas ay tubig at dugo. Para sa mga doktor, pag yan po ang nangyari, alam na nila na patay na yung tao. Confirmation of death, yung bagay na yon. Okay? So doktor po talaga si Lucas. Pero naniniwala po ako na ang mas gustong makita natin, ang gusto ni Lucas na mas makita natin at makilala ay ang dakilang manggagamot. Ang Panginoong Jesus. Hindi yung galing niya sa medicine. Gusto niyang makita natin kung sino talaga ang Panginoong Jesus na dakilang manggagamot. And I believe nakaka-relate si Lucas dito sa pangyayaring ito. Nung sabihin ng Panginoong Jesus, ang Luke 5:31, ang sabi ng Panginoong Jesus, sinagot sila ni Jesus, ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. So gusto ni Lucas na makilala natin ang dakilang manggagamot. At sa kanyang isinulat, sa Gospel of Luke, mababasa natin ang gospel in a nutshell as given by the Lord Jesus. Sabi sa Luke chapter 24 verse 46 to 47, ito po yung sandali nakausap ng Panginoong Jesus yung dalawang disipulo na naglalakad papuntang Emmaus. Ang sabi po ng Panginoon sa kanila, sinabi ni Jesus sa kanila, ayon sa kasulatan,
kailangang magtiis ng hirap at mamatay ang Kristo, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sounds familiar po, di ba? Parehas sila ng sinusulat ni Pablo sa 1 Corinthians 15. At dapat ipangaral sa buong mundo mula sa Jerusalem, ito po yung mabuting balita na dahil nadala nung ginawa ng Panginoon, na sa pamamagitan niya ay patatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Yan po ang ginawa nitong dakilang manggagamot na pinapakilala ni Lucas. Hindi lang yung physical ang kaya niyang pagalingin, kundi yung spiritual na pangangailangan ng tao, kaya niyang pagalingin. At idinadirect ito ni Lucas gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus na ayon ito sa kasulatan. Ang sabi sa Isaiah 53 verse 5, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway, binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Yan po ang Panginoong Hesus. Siya ang dakilang manggagamot. Siya lang ang may kakayahan para pagalingin tayo, lalo na sa ating spiritual na kalagayan. Pero hindi lang po yan ang gusto ni Lucas na mangyari. Ang gusto rin ni Lucas, gaya niya, kilalanin natin itong dakilang manggagamot na ito hindi lang bilang tagapagligtas, kundi isa ring Panginoon. Panginoon hindi lang sa nguso, kundi sa puso at sa gawa. Ang sabi po sa Luke 6:46, ang Panginoon ang nagsasalita dito, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, gayong hindi niyo naman sinusunod ang mga sinasabi ko? Gusto ni Lucas na ang pagtanggap natin sa Panginoong Hesus dito sa dakilang manggagamot na ito ay hindi lang manggagamot ng ating mga spiritual na kalagayan, kundi siya ang magmamaneho, siya ang magmamaniobra ng mga buhay natin. Paano po ito lalapat doon sa Luke 9 verse 37? Sabi po ng Panginoong Hesus, whoever wants to be my disciple, he must follow me. He must follow me. Mga kapatid, sumusunod po ba talaga tayo sa Panginoon? Hindi po kailangan ng Panginoon ng tagahanga. Hindi niya kailangan ng fans. Hindi niya kailangan ng taga-cheer. Ang kailangan ng Panginoong Hesus ay tagasunod. Tayo po ba ay mga tagasunod talaga ng Panginoong Hesus? Sana hindi po tayo yung tinatawag ng iba lang na professing Christian. Pag sinabi pong professing Christian, sinabi mong sumampalataya ka, pero ang totoo, hanggang salita lang yun. Wala talaga nangyari sa buhay mo. Sana tayo ay mga tunay na tagasunod ng Panginoon. Bilang pangwakas, dito po sa tinitingnan natin, maaaring hindi po tayo singyaman ni Lucas. Siguro, hindi ko rin po alam kung malaki ang kinikita ni Lucas sa pagiging doktor niya. Pero yung mga kagaya po niya ay tinuturing na slave o alipin sa panahon ng Roman Empire. Kasi wala pong ginagawa talaga yung mga Romans eh. Lahat ng mga employed, engineers, doctors, lawyers, lahat yan slave sa kanilang kaharian. Pero hindi ko po alam kung magkano ang kinikita niya. Pero kung hindi man tayo singyaman ni Lucas, meron at meron po tayong maisasakripisyo para sa Panginoon sa bawat araw. Hindi ko po yan sasabihin sa inyo kasi kayo at ang Panginoon na nakakaalam ng kung ano ang pwede niyong isakripisyo para sa Kanya sa bawat araw. Pag-isipan niyo po yan. Ano ang isasakripisyo niyo sa Panginoon? Hindi lang tuwing Sunday, kundi sa bawat araw. At hindi man po tayo singgaling ni Lucas. Hindi po natin kailangan maging magaling para magmayabang. Meron nga pong mga tao, walang may pagmamayabang pero ang yabang-yabang, hindi po ba? Pero kagaya ni Lucas, kahit hindi man po tayo singgaling ni Lucas, sana makahanap po tayo ng mga pagkakataon kung saan makakapagpakita tayo ng pagpapakumbaba. At yung pagpapakumbaba po natin yon, hindi lang siya pagpapakumbaba for the sake of humility,
kundi gusto natin na ang pangalan ng Panginoon ang maitaas at tayo yung bumababa. Yun po sana ang makita sa buhay natin. At panghuli, maaring kagaya ni Lucas, hindi po tayo mga eyewitnesses ng buhay ng Panginoon. Pero, kagaya ni Lucas, pwedeng-pwede po tayong maging tunay na tagasunod ng buhay na tagapagligtas. Ang buhay ng isang disipulo ay buhay ng pagsasakripisyo, pagpapakumbaba, at pagsunod, Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat.